Nagdadamo ni siya. Pagsagit. Hoy, Maya! Ayun, nagminoy. Asa ka mo doon? Ano ko sa asyanda ba? Oo. Ano ko ba sa hilas? Unsa man na siya, day? Coconut tree? The coconut nut is a giant nut tree. It's too much to get very fast. Imo na itanong diya. Yes. Ali, ali. Laisyo kayo. Hala kay pasulod naman taos tige mao ni among buhat or bisyo karong adlaw ha. O ganito pala dapat pala ako magtatagal kasi nahihirapan na yung iba nating nanonood, hindi nakakaintindi. O sige, ganito na lang. Alam niyo ba, ito mga sili at saka naatasan tayo na mag-harvest sa hindi natin guarded. Pinisita namin yung friends namin dito at saka ang dami talagang masipag siya kasi ang dami niyang plants. Ito naman ay kangkong. Ayun, sinimulan na namin kaagad-agad pagdating namin kasi sabi niya iha-harvest na daw kasi nga magwe-winter na, imamamatay naman din daw, wala namang kakain. Kami naman palamunin kami, wala kaming garden. Ala, ayun, kumukuha kami kaagad. At saka, naku, mga my loves, mga beautiful people, itong garden niya, pinapalibutan ng magagandang bulaklakit. At saka, hindi mo talaga malubos maisip na sobrang ganda ng mga bulaklak na ito. Dating-dati, akala ko nga nakikita ko lang to sa videos, nakikita ko sa pictures, pero ngayon nakikita ko siya personal, para manghang-mangha ako sa sarili ko na, hala, ang gaganda pala talaga ng mga bulaklak sa totoong buhay. Totoo naman talaga, pero ngayon kasi nakikita ko na siya in person, na parang dati nakikita ko lang sila sa kung saan-saan sa mga videos, sa pictures, ngayon kitang-kita ko ta sa harap ko. At saka alam mo yung feeling na naa-amaze ka talaga sa nakikita mo. Yan yung nararamdaman ko po. Yan, actually hindi ko po alam talaga kung anong mga pangalan ng mga bulaklak na ito. At saka kayo na lang yung mapapangalan nito, ha? Tulungan niyo na lang ako na paano pangalan nito. Kung meron kayong nakikita dyan sa video, sulat naman dun sa comment section kung anong mga pangalan nito. Mga palang, o kita mo, ang lalaki ng bee. Oo, ganyan po sila dito. Talagang inaalagaan nila yung mga bulaklak at saka yung mga bee, at saka iba yung mga bee dito malalaki din. Hindi ba, nakikita po si yung bee ang liliit ng atin queen na yun yung bee nakikita ko din sa atin ha, sa Pilipinas. Pero ngayon ang lalaki ng bee, ang lalaki ng bulaklak. Siguro nga dahil sa lupa, di ba? Or sabi nga niya, hindi daw siya gumagamit ng mga fertilizers. Puro daw bio yung ginagamit niya dito. Kaya yung mga plants niya, flowers, vegetables, ayun, yun yung mga kahalabasan. So meaning, puro talaga siya organic yung nasa loob dito. Including yung plants, diba? At saka mga palangga, mga sis, mga gwapa, mga beautiful people, yun pala yung flowers dito, namamatay lang siya nung tuwing winter, ano? At saka hindi na siya nagtatanim uli. Kusa na siyang gumuguho at saka bumabangon uli pag hindi na winter. Gumagapang at biglang gumaganda na naman siya pag tuwing summer. Hindi na siya nagpa-plants uli. Andyan lang yan. Isang beses lang niya tinatanim yan. O diba, ganyan pala yung rotation niya ng halaman dito. Iisa lang talaga. Unless yung mga vegetables niya, like kangkong, namamatay talaga siya. Yung sili, namamatay talaga yan. Kaya nagtatanim naman siya uli. Pero palangga, beautiful people, tingnan mo. Yung sili niya palangga, ang lalaki. Sobrang laki po. At saka, amain po, hindi po ito maanghang na sili. At saka yung, spring onions, pero hindi yan siya spring onions. Hindi ko kung anong tawag yan dito eh. At saka, the most, my favorite talaga, yung ampalaya. Oh, ayan na. Mga palangga, ito na, dumating na ako sa bahay. At saka, ayan, pinapakita, yun yung, naghati-hati kami. Tapos yun yung, kumbaga akin, hati-hati, hinati namin ng 3. Yun yung akin. Oh, kumbaga aking pa siya. Ang tawag nun, bahin. Kasi bahin sa Tagalog, I really don't know. Talaga naguguluhan ako kung anong bahin sa Tagalog. Kayo na nga magbigay sa akin kung anong ilipaliwanag kung anong bahin sa Tagalog. Yan yung akin. Yun yung kalahati sa akin. Naghati-hati kami ng 3. Choosy!